Ang eroplano na natanggal ang bubong habang lumilipad. Pupunta ka na naman sa ibang bansa at nakaboard ka na sa eroplano. Pagod ka kaya sinuot mo ang headphones mo, nakinig sa music at natulog. Maya-maya pa, bigla kang nagising sa sigaw ng mga tao at sa tila sobrang lakas na hangin na dumaan sa'yo. Nang dinilat mo ang mga mata mo, una mong nakita ang mga langit at ulap sa paligid. Doon mo lang napagtanto na natanggal pala ang bubong ng eroplano. Nakakatakot, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyong nangyari na ito sa totoong buhay? Maniniwala ka ba? Pag-usapan natin. April 28, 1988, Hawaii. Nagboard na ang 89 na pasahero sa isang Aloha Airlines jet para sa isang inter-island flight. Sumakay sila sa isang 19-year-old Boeing 737 mula sa Hilo International Airport papunta sa Honolulu. Ang eroplano ay pinangalan ng Queen Liliuokalani at may 35,000 flight hours na ito. 55 minutes lang ang itatagal ng flight at umalis ang eroplano ng 1:25 ng hapon. Noong umaga pa lang ay nagsasagawa na ng pre-flight inspection ang first officer at napagtanto na ready na ang eroplano. Tila isang ordinaryong araw lang ito. Noong 1946 pa nagsimulang lumipad papunta sa iba't ibang islands ang mga eroplano ng Aloha Airlines. Pinagkakatiwalaan sila ng mga tao. Sa araw na iyon, nagkaroon na ng 3 short flights ang eroplano mula Honolulu papuntang Hilo, Maui. Wala naman nangyari, maganda ang panahon at maayos lang ang lahat. Doon sila nagkamali. 20 minutes pagkatapos nila mag-take off, nakarating na sa 24,000 feet ang eroplano at tila maayos lang na lumilipad sa mga ulap. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagkaroon ng crack ang front cabin ng eroplano. Agad na naapektuhan ang kontrol ng mga piloto dito at ngayon ay gumagalaw-galaw na ito sa left and right. Di nagtagal, may sumabog na sa loob dahil nakakapasok na ang hangin at natangay na nito ang parte ng bubong ng eroplano. Mahigit sa 18 feet ang nawalang bubong ng eroplano. Agad na nagpanik ang mga pasahero sa loob dahil sa lakas ng hangin, natangay nito ang flight attendant na si Clarabelle Lansing. Mas natakot pa ang mga pasahero sa kanilang nakita pero wala sa kanila ang natangay dahil sa masikip ang kanilang seatbelts. Gayunpaman, may 2 pang flight attendants sa loob at hindi sila naka-seatbelt. Agad silang natumba sa eroplano at nahimatay ang isa dahil tumama ang kanyang ulo sa sahig. Dahil nakakapasok na ang hangin, maraming mga maliliit na parte ng eroplano ang lumilipad-lipad sa loob at tinatamaan ng mga pasahero nito, lalo na ang mga flight attendants. Isa sa attendant na si Michelle Honda ang hindi nahimatay sa nangyari. Ayon sa kanya, napuno ng usok ang cabin habang may mga lumilipad na fiberglass at asbestos. Agad na sinuot ng mga pasahero ang kanilang oxygen masks habang sinusubukan din nilang isuot ang kanilang mga life jackets. Habang nakaupo, sinusubukan din nilang umiwas sa mga lumilipad na bagay. Higit sa lahat, naghawak-hawak na ang mga pasahero upang hindi sila matangay papunta sa malaking butas at tuluyan nang dalhin ng napakalakas na hangin papalabas. Noong una ay hindi agad napansin ng mga piloto ang nangyari. Ang captain na nagmamaneho ay si Robert Schornsteimer, isang 44-year-old pilot na may 6,700 flight hours na experience gamit ang Boeing 737. Sa kanyang tabi naman ay ang kanyang first officer na si Madeline Tompkins, 36 years old at may 3,500 flight hours gamit ang Boeing model. Si Tompkins ang nagmamaneho ng eroplano sa mga oras na iyon at bigla niyang napansin na may mga maliliit na bagay na lumilipad sa cockpit. Tumingin sa likod ang captain at doon na siya nagulat sa kanyang nakita. Nakikita na niya ang ulap at wala na ang bubong sa isang parte ng eroplano. Hindi na pwedeng manatili sa ulap ang eroplano at kailangan na nitong mag-emergency landing. Nagro-roll na sa magkabilang gilid ang eroplano pero may kaunting kontrol pa ang mga piloto dito. Ang captain na ang nagmamaneho ng eroplano ngayon. Agad niyang ginamit ang speed brakes at binalak na maglanding sa pinakamalapit na airport sa Maui Island. Mas nahirapan pa ang dalawa nang biglang namatay ang left engine ng eroplano. Kaya mas mabilis pa itong bumaba papunta sa Kahului Airport. Habang sinusubukang maglanding, kinokontak din nila ang air traffic control upang mag-signal ng emergency. Hindi na nila naririnig ang isa't isa kaya gumagamit na lang sila ng hand gestures upang mag-communicate. Sa kabutihang palad, nakuha nilang ilanding ang eroplano ng maayos at nang walang iba pang aksidente sa Kahului Airport.
Nagawa nila ito sa loob lamang ng 13 minutes pagkatapos mangyari ang matinding aksidente. Agad na nag-set up ng maliit na medical facility ang airport para sa 65 injured na pasahero. Mula sa kanila, 8 ang nakatamo ng malaking injury. Gayunpaman, nakasurvive ang mga pasahero na ito, pati na rin ang nahimatay na isang flight attendant. Mula sa 95 na tao sa loob ng aircraft, 89 na pasahero, 2 piloto at 3 flight attendants, sa kasamaang palad, may isang hindi nakasurvive. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ng mga otoridad ang katawan ng natangay na flight attendant. Pero ang tanong, ano nga ba ang naging sanhi ng pangyayari? Sa investigation, isa sa mga sanhi nito ay ang paglampas ng eroplano sa designated nito na flight cycles. Dahil short flights lang ang nililipad nito, masyadong naparami ang flight cycle o ang paglanding at pag-take off ng eroplano mula sa isang airport papunta sa isa pa. May epekto daw umano ang humid na environment na nililiparan ng eroplano na siyang nakadagdag sa damage nito at naging sanhi ng crack. Gayunpaman, napagtanto ng airline management na maaagapan sana ito kung naging mahigpit lang ang kanilang inspection at maintenance sa eroplano. Sa katunayan, napansin ng isang pasahero na si Gail Yamamoto ang isang crack sa fuselage bago siya nag-board, pero dahil wala naman siyang alam, hindi na lang niya ito sinabi sa crew. Kaya naman, noong 1991, nag-launch ng National Aging Aircraft Research Program ang Federal Aviation Administration upang masigpitan pa ang inspection at maintenance ng eroplano, lalo na para sa mga aircraft na madalas ginagamit at may maraming flight cycles. Bilang pag-honor sa nag-iisang biktima ng aksidente, nagtayo ang Honolulu International Airport ng isang memorial garden para sa flight attendant na si Clarabelle Lansing. Hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isip ng mga pasahero at crew ang nangyari noong 1988. Malungkot sila na may isang hindi nakasurvive, pero nagpapasalamat din sila na hindi na mas lumaki pa ang aksidente. Higit sa lahat, gaano man kalungkot ang nangyari, nagsilbi naman itong leksyon upang mas ayusin pa ng mga airline companies ang kanilang pag-maintain sa mga eroplano upang hindi na mangyari ang mga ganitong aksidente sa hinaharap. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.